Magluluto tayo ng calamares. Guys, oh. May kunat ba? Walang kunat. Malambot. Ayun, oh. Hi guys! Kung nagustuhan nyo nga pala ang video na ito at ang content na cooking, huwag niyong kalilimutang mag-like, comment, share, and subscribe! So ito na yung ating calamares. Mamarinate ko muna siya ng salt and black pepper. And then haluin natin siya. Luin natin ito ng mabuti para naman yung lasa niya talaga ay kumalat sa ating calamares. And then maglalagay tayo dyan ng 2 tablespoon ng cornstarch. Ayan, para naman maging crispy talaga ang coating ng ating calamares. And then yung ginamitan ko siya ng kamay para naman malagyan ng cornstarch ang lahat ng ating calamares. Ayan, pusit. So ako nga lang pala naglinis dyan, tapos medyo ninipisan ko yung paghihiwa niya para wala siyang kunat kapag lulutuin na natin mamaya. Tinanggal ko din pala yung balat niya kasi yung skin ng ating puset, yan ang nagpapakunat sa ating calamares. Ayan, so lamasin lang natin ito ng mabuti. Kapag ka nalusaw na ang ating cornstarch, wala na siyang buo-buo dyan, ay ready na yan. Ito nga pala yung gagamitin natin para sa dry mixture. Gagamit tayo dyan ng crispy fry na good for 1 kilo. Pero kung wala kayong crispy fry, ay pwedeng cornstarch and all-purpose flour lang ang gamitin nyo. Bali 1:1 lang. Bali 1 cup ng cornstarch and 1 cup ng all-purpose flour. Siyempre, timplahan nyo na lang din siya na asin, paminta, magic sarap, paprika, garlic powder, ganun. Kasi ang crispy fry, kumpleto na siya ng lasa. So, hindi na ako naglagay dyan ng salt. Kaya nag-add din ako dyan ng 3 tablespoon na cornstarch kasi maalat itong crispy fry. Kaya naman nagdadagdag talaga ako dyan ng cornstarch. Tsaka pampadami ba? And maglalagay tayo dyan ng, ng 1 tablespoon ng calamares. Yung na-marinate na natin kanina ng ating wet mixture. At dinagdagan ko pala siya higit 1 kutsara. Parang 2 tablespoon nga pala ito. Ayan. Tapos, lalagay natin ng takpan nyo. Nawawala yung takip na aking baunan. Kaya gumamit na lang ako ibang takip. Tsaka ako siya inalog-alog dyan. Para naman ma-cover ng ating dry mixture ng ating pusit. Ayan. And then, kukunin na natin siya. Papagpagin nyo pala siya, guys. Sorry, nakakabulol kasi. Pagpagin nyo para naman yung excess na dry mixture natin ay matanggal. Ayan. Pagkakasyahin kasi natin yan sa 1 kilo ng pusit. Ayan. Ayan na kayo guys. Nagbo-voice over ako at maingay yung mga bata sa labas. So, ayan na. Coat ko na nga siya ng buo. Testingin na nga natin kung mainit na yung mantika. Ayan. Kung wala pang, hindi pa bumula-bula yung ating chopstick. Hindi pa yan ready. Kailangan mainit na mainit nga pala guys ang ating oil para 1 minute lang pwede na natin siyang hanguin para crispy outside and syempre soft inside. Ay, may nagtitinda pa ng binatog. Ayan, naririnig niyo sa video. Ayan, medyo okay na siya. O, tingnan nyo. Once na kumukulo-kulo na yung dulo ng inyong chopstick. O. Kung wala kayong chopstick, pwede na yung daliri. Pag kumulo na yung daliri ninyo, okay na. Charot lang, guys. Ayan. Ayan. Konti lang, huwag natin i-overcrowd yung para maganda ang pagkaluto niya. Tandaan guys ha, 1 minute lang sa hot oil. And then hango agad para di overcook. So, per side niya, lang, 30 seconds per side lang. Yan, pag nag-brown na yan siya, tingnan nyo, nag-golden brown na siya guys, pwede na yan. Hanguin na natin. Yan, oh. Perfect, diba, oh, guys. Yan ang pagkaluto natin ng calamari.
Salbog tayo another. Tapos wala siyang talsik guys, no? Kung mapapansin niyo, wala siya talaga katalsik-talsik. Hindi siya pumuputok. Pag ganitong klase yung pagbe-breading nyo. Hindi katulad ng kamay ko, oh, puro talsik na mantika. Nagprito kasi ako dyan ng baboy. Siyempre, baliktad na din siya agad. Ay, may konting talsik ha. Hindi siguro na-coat yun, kaya may konting talsik. Kaya maganda kapag ma-coat nyo ng mabuti ng ating breading yung inyong calamari para hindi siya tatalsik. Kasi once na may ano yan, may hindi kayo malagyan ng breading, tatalsik talaga sa inyo yan. Ilag-ilag, baka maputukan kayo. Ang bango niya guys. Ayan. Hango ulit. Siyempre. Ay, medyo mapusyaw pa to ng konti. Bahagya yung iba. So, okay na yan kasi sakto lang yan ng 1 minute. Okay, prito ko muna to. So, luto na nga ang ating calamari. Yan guys. So, kita nyo naman yung pagkaluto natin dyan. Kita ko sa inyo kung gaano siya kalambot, tapos crispy siya. Yung hindi siya rubber band ba? Diba? Lambot siya. Crunch test naman tayo. Sobrang lambot. Kaya papalit ako sa inyo personal. Meron ng dumedekwa to. Ayaw lang magpa-video. Kasama ko sana siya magmumukbang. Okay, so. May kunat ba? Walang kunat. Malambot. O, ayun o. Sobrang lambot, di ka na makikipag-away sa calamaris nyo. Lambot no? Tapos crispy siya. Siyempre. Ayan o, pinaparinig sa inyo na anak ko. Lambot. Tapos crispy. Talaga naman. Ganun lang yung technique ha pagluluto ng calamares para hindi siya chewy, tapos hindi siya ma-overcook. 1 minute lang guys, 1 minute lang nyo siyang i-fry. Dapat yung mantika nyo is mainit talaga para talaga siyang crispy. O diba, food vlogger na tayo, mukbangers pa. Mukbang na tayo. So naman, 1 bite lang siya ha. Lambot.